Yung mga musyrikon, kapag nandun na sila sa sitwasyon, ika ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nakasakay sila sa barko. Kapag nandun na sila sa sitwasyon na nakasakay sila sa barko, at naramdaman na nila ang bagyong malakas, sinasalanta na sila ng bagyo, hangin na napakalakas, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mismong nagsaksi ang Allah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Al-mukhlis, al-ikhlas. Alam natin kung gaano kahalaga ang pagiging ikhlas. Ngunit binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga musyrikon, mukhlis kapag sila'y magdudua kay Allah. Doon sa panahon na yun. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Sila ay nagdudua kay Allah, Ya Allah, ilayo mo kami sa sakuna. Iligtas mo kami dito sa bagyo na ito. Katulad halimbawa, ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapahamakan. Kapag tayo nakasakay sa eroplano, kapag naramdaman na natin yung hindi pa natin nararamdaman, halimbawa, sabi natin 50-50 na. Sinang natatawag mo? Kahit yung tao hindi nagsasala, tinatawag niya ang Allah. Ay, Ya Allah, Ya Allah, lidas na ko nga, susambay ang ako. Ya Allah, iligtas mo lang ako. Ya Allah, promise Ya Allah, magsasala na ako. Subhanallah. Ngunit, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, falamma najjahum ilal barri, idahum yushrikun. Kapag yung mga musyrikon ay iniligtas na ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa sitwasyon na yon, idahum yushrikun, babalik sila sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nangyayari sa atin ngayon, alipin ni Allah. Kapag nagkakasakit tayo, kapag nasa sitwasyon na tayo na 50-50 na ang ating buhay, 50-50 na ang buhay ng ating pamilya, natatawag natin ng Allah. Hindi masama yun, alipin ni Allah. Hindi masama ang ganong sitwasyon, ang ganong gawain. Pero, alalahanin mo na hanggat malakas ka pa, alipin ni Allah, sambahin mo ang Allah. Para hindi ka dumating sa sitwasyon na magsisisi ka. Sana pala sinamba ko ang Allah. Sana pala nagdua ko dati pa. Sana pala ganito. Nagsisisi ka, alipin ni Allah.